US, may matinding regalo daw sa PCG o Philippine Coast Guard mga tol. 6 na taon bago natapos. So eto ang bibigyan natin ng reaction ngayon at commentary. Pero syempre bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pao PH. Yan po, nakikita ninyo ang kanyang pangalan. Yan, Sir Pao PH po, no? Huwag nyo na rin kalimutan mag-like sa kanyang video. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sir Pao PH. Magandang araw po sa ating lahat mga kaalyado. May bago na naman po akong ibabalita sa inyo. Itong ibabalita ko sa inyo mga kababayan ay tungkol dito sa bagong regalo na naman ng Amerika sa Pilipinas. Sa ating mga maritime law enforcers, specifically sa ating Philippine Coast Guard. Napansin ko kasi mga kaalyado na hindi masyadong naibabalita itong good news na ito sa YouTube. Kaya nung makita ko itong artikulo na ito dito sa pagre-research natin, pagsasaliksik, ay naisipan ko na ibalita sa inyo para maging aware tayo na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang tulong ng Amerika sa ating bansa. Pero bago natin simulan mga kaalyado itong maikling kwentuhan natin na ito, ay pakilike and subscribe naman nitong YouTube channel natin. Dahil napansin ko lang na halos 60% or 50% ng nanonood dito sa channel ko ay hindi pa nakasubscribe. Kaya sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo dahil ilang daan na lang ay makakaabot na tayo sa 10,000 subscriber. At ayan, congratulations dahil 10,000 subscribers na si Sir Pao PH mga kapatid, no? At maraming salamat din siguro doon sa mga tropa natin dito, mga nakasubscribe na sa atin. Every time na nagre-reaction tayo dito kay Sir Pao ay nagpupunta sa kanyang channel at nagsasubscribe. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, no? Sana tulungan din natin mga kapatid, maabot niya syempre yung milestone, no? Yung 100,000 subscribers mga tol. Alright, so back to the video. Maraming salamat po. At ito na nga po yung balita mga kaalyado mula sa Republic of the Philippines, Philippine News Agency. US donates 250 million training center to Philippine Coast Guard. Wow. Lihitimo po ito mga kaalyado dahil galing ito sa Philippine News Agency. So ang Philippine Coast Guard nga po natin mga kaalyado ay nakatanggap ng bagong construct na specialized education and technical building mula sa United States government na magagamit ng ating Philippine Coast Guard para mas ma-utilize at ma-develop ang skills at knowledge ng ating mga PCG. Alright, bago natin ito ipagpatuloy, isang masigabong palakpakan muna dyan, no? Yan, no? At maraming salamat syempre sa US dahil dito sa regalong to mga tol. Ibinabalita sa atin ni Sir Pao PH mga kapatid, no? Tuloy natin. Napakalaking halaga mga kaalyado nitong training facility na dinonate ng Amerika. Hindi po biro ang 250 milyon para sa isang kaalyadong bansa na gumastos ng ganito kalaking halaga. So meaning to say mga kaalyado ay itinuturing talaga tayo ng Amerika na isa sa pinakamahalaga at pinaka-importanteng kaalyado nila sa Asia at pati na rin sa buong mundo. Yun. Kahit sabihin man ng iba na merong ibang intensyon ang Amerika o personal interest kung bakit ginagawa nila itong ganitong klaseng kalaki na pagtulong sa isang bansa gaya natin sa Pilipinas, ay huwag na tayong magpakipot pa o maging choosy. Win-win situation yun para sa Amerika at sa Pilipinas. Tama. Halimbawa, balik tayo dito mga kaalyado sa training. Yes, halimbawa ang personal interest nila mga tol, wag silang maungusan ng China, wag silang malamangan. Ang personal interest nila ay mapigilan ang China sa pagkupkup ng iba't ibang mga island, ng iba't ibang mga territory. Sabihin natin yun ang personal interest nila. Nagbe-benefit naman tayo, so wag na tayong choosy pa, di ba? Wag na tayong choosy. Kung yun ang siguro hindi naman siguro ang interest nila ayaw nilang sakupin tayo kasi gusto nila silang sasakop sa atin. Sana matagal na nilang ginawa yun nung World War II pa lang, di ba? Sana ginawa na nila yun. At sa Pilipinas. Balik tayo dito mga kaalyado sa training facility. Sa isang pahayag ng Philippine Coast Guard, sinabi nitong ang 250 million 2-story building ay matatagpuan sa Philippine Coast Guard Fleet Training Center of Excellence in Balagtas, Bulacan. So sa Balagtas, Bulacan pala ito itinayo mga kaalyado.
Ang kabuuang laki nitong training facility na ito ay 3,900 square meters at kabilang sa pasilidad na ito ang mga classrooms, laboratories, equipment rooms, dining facilities, galley, a technical library, and workstations. So, kumpletos Ricados talaga mga kaalyado, wala nang ibang hahanapin pa ang ating Philippine Coast Guard. Halos lahat na ng kinakailangan nila ay nasa loob na ng pasilidad na ito. Kumbaga, literal na dagat na lang talaga ang kulang. Habang ginaganap nga po mga kaalyado ang seremonya ng inaugurasyon nitong training facility na ito, ay sinabi ni Vice Admiral Ronnie Gavan, Philippine Coast Guard Deputy Commandant for Administration. Sinabi nito na mapupunan ng training facility na ito ang mga kinakailangan sa pagsasanay ng Fleet Education Training Development Doctrine Institute students na nag-a-undergo ng various shipboard career and competency courses. At syempre, hindi lang yan mga kaalyado dahil magsisilbi din itong importanteng instrumento para mas ma-enhance yung kapabilidad ng ating mga manlalayag na mas magpapataas o magpapalakas ng mandato ng Philippine Coast Guard. Present po mga kaalyado sa inaugurasyon na ito si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Siya po ang nag-grace ng event na ito. Sinabi nito na ang training facility na ito will mark a significant advancement in the Philippine Coast Guard ability to operate and maintain its assets towards the preservation of maritime safety and marine environmental protection. Dagdag pa mga kaalyado nitong si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na ang donasyon nila na ito sa Pilipinas na training facility ay makakatulong sa pag-develop ng maritime law enforcement capabilities at depensahan ang Philippine sovereign rights. Kabilang nga dito ang West Philippine Sea. Okay, napakalaking tulong nito mga tol, no? 250 million. Nakatipid ang Pilipinas ng 250 million mga kapatid, no? Malaking pakinabang to mga tol, lalong-lalo na sa ating Philippine Coast Guard dahil sila yung kapulisan ng karagatan eh. Sila yung nagbabantay, sila yung nagpapatrolya, 'di ba? Sila ngayon nakakaranas kadalasan ng pambubulas 'di ba? Mula sa mga mananakop eh. Tapos pagdating sa Senado, sila pa yung nasesermonan mga tol eh. So etong mga training facility na to, napakalaking tulong niyan para sa kanila para mas ma-enhance pa yung kanilang kaalaman, yung kanilang kasanayan mga tol. Diba? Nakatipid ang Pilipinas ng 250 million. Imagine nyo yun mga tol. Imbis na gagastusin yung pampatayo ng mga ganyang klaseng training center, magagamit pa yan sa ibang mga bagay na kapaki-pakinabang din. No? Kaya maraming salamat sa nag-donate nito. At kung sasabihin man ng China na nananadya ang Amerika sa pagpapatayo nitong training facility na ito, hindi po nananadya ang Amerika. Nataon lang po sa mga pangyayari ngayon na mas umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero matagal na po dapat na natapos itong proyektong ito, ayon kay Madam Mary Kay Carlson. So kung nagseselos ang China mga tol, edi magpatayo rin sila ng training facility ng Coast Guard natin para naman mabawas-bawasan yung inis natin sa kanila. Di ba? O China, kung naiinis kayo sa Amerika dahil nagpatayo sila ng training facility, patayo din kayo. Di ba? Para sa Philippine Coast Guard. Di ba? Para mabawas-bawasan yung inis sa inyo. Kasi nga po mga kaalyado ay 6 years po ang ginugol para matapos itong proyekto na ito na training facility ng Medyo Philippine matagal, Coast no? Guard. Matagal. Natagalan lang po dahil ayun nga nagkaroon ng delay dahil sa pandemic. Sa bagay. At syempre nahirapan din silang makahanap ng lokasyon na pagtatayuan nito. Sa bagay. Balik tayo sa training facility mga kaalyado. So kahit tapos na nga po yung pagpapatayo nitong training facility sa Bulacan ay hindi dito natatapos ang pagtulong ng Amerika. Dahil aalalay pa rin po ang Amerika sa mga Philippine Coast Guard natin. Dahil mismong US Coast Guard po ang magtuturo sa ating Philippine Coast Guard ng kanilang mga knowledge sa pag-enforce ng maritime law. Siyempre alam naman natin na ang Amerika advance yan pagdating sa mga kapabilidad, pagdating sa maritime security. At para sa mga hindi nakakaalam, meron din tayong mga Coast Guard na nag-aaral at nagtitraining sa Amerika para ma-adapt yung skill at kaalaman ng US Coast Guard. So salamat sa Amerika dahil sa donasyon na ito. Makakatulong talaga ito lalo na sa kasalukuyang sitwasyon na ito ngayon na sobrang palala ng palala ang pang-aabusong ginagawa ng China. So with this training facility na dinonate ng Amerika sa Pilipinas ay makakatulong ito sa ating Philippine Coast Guard para sa mga future conflicts
na pwede pang mangyari sa West Philippine Sea dahil hindi lang basta-basta skill at kapabilidad ang ituturo or ititrain sa ating mga Philippine Coast Guard, kundi pati na rin ang kanilang decision making para sa mga mahihirap na sitwasyon. Yeah. Kaya ang masasabi ko lang mga kaalyado ay thank you very much to United States of America for the continuing support to our beloved country. So paano mga kaalyado, hanggang dito na lang muna. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa napakaganda at napakalaking tulong na donasyon ng United States of America sa ating Philippine Coast Guard mga tol? Ano rin kaya ang masasabi ng ating mga magigiting na senator, no? Dito sa idinonate na to ng Amerika mga tol. Ito hindi man to yung sa modernization ng ating military, pero itong bagay na dinonate nila ay napakalaking tulong talaga, no, dito sa ating PCG. Though kaya naman magpatayo ng ganito ang ating bansang Pilipinas. Sisiw yan. Kayang-kaya magpatayo. Pero biruin mo, nakatipid tayo ng 250 million, 'di ba? Na halaga para dito sa ano na to, facilities na to, na mapapakinabangan ng ating Philippine Coast Guard para madagdagan ng kanilang kaalaman. Tapos US Coast Guard pa yung magtuturo sa kanila. 'Di ba? So madadagdagan pa yung knowledge nila. Yung knowledge na meron na sila ngayon, 'di ba? 'Di ba? Tapos tuturuan pa sila ng knowledge din na meron yung iba kasi wala namang katapusan ng knowledge, 'di ba? Eh di mas lalo silang ma-enhance, no? Napakalaking tulong talaga niyan. So tulad nga ng sinabi rito ni Sir Pao PH, no? Thank you sa Amerika. Pero syempre, mga kapatid, no, dapat manatili pa rin tayo Pilipino, ay hindi dapat masyadong umasa sa ibang bansa. Tanggapin lang natin ang tulong na ibinibigay nila, pero kailangan pa rin nating matutunan na tumindig at matutunang tumayo sa sarili nating mga paa. Alright, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.